pinakamalaking deposito ng deuterium gas makikita sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang deuterium gas at saan sa Pilipinas ito matatagpuan? Para po malaman po natin yan, panoorin po natin itong video na to ni Alamin PH. Pero bago po ang lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe dito po sa ating channel para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Deuterium o mas binansagang oil of the future, isang uri ng pinakamalinis na enerhiya na sinasabing pwedeng maging kapalit sa langis na nangungunang energy source ng mundo sa kasalukuyan. Ngunit sa kabila, lumutang ang naturang mga usap-usapan na sa mismong ating bayang minamahal na diskubre at nakahimlay ang tinaguri ang pinakamalaking deuterium deposits sa buong mundo. Isa umano ang bahagi ng Philippine Trench at Benham Rice ang talagang sagana ng naturang likas na yaman. Ngunit, totoo nga bang sagana ang ating bansa sa enerhiyang ito o sadyang usap-usapan lang na nabaon na lamang sa bawat katang-isip ng mamamayan? Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na matatagpuan sa kanlurang hilagang karagatan ng Pasipiko. Di mapagkakaila na sadyang sagana ang ating bansa ng mismong likas na yamang libo-libong taon nang hindi pa nasusuri at napapakinabangan. Isa na nga dito ay ang tinatawag na heavy hydrogen o mas kilalang deuterium. Taong 1931 nang matuklasan ng isang American chemist na si Harold Clayton Urey ang kauna-unahang mass 2 hydrogen isotope na kalaunan pinangalan ng deuterium. Ang deuterium o binansagang fuel of the future ay isang isotope hydrogen. Ang hydrogen ay isang chemical elements na may tatlong uri ng isotopes. Ito ay ang protium, deuterium at tritium. Kadalasang ginagamit ang hydrogen sa mismong mga nuclear fusion reaction na siya namang pangunahing sources sa paggawa ng mga hydrogen bombs o nuclear weapons. Isa rin ang naturang nuclear fusion na pwedeng mapagkukunan ng nuclear energy, bagay na masasabing isa nga sa pinakamalinis na fuel energy ang naturang deuterium. Bigla lang pong pumasok sa aking isip, no? Kaya siguro rin tayo gustong sakupin ng China para makuha po talaga yung deuterium gas na yan. Siyempre, marami pong pwedeng paggamitan ng nuclear energy, nuclear bomb. Siyempre po, yung sa kuryente rin po, meron po tayo sa Bataan dati, hindi lang po natuloy yun. At sana po, minumungkahi ko po sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagpanukala po. Siyempre, ang kanyang ama noon na si Apo Lakay. Sana po mabuksan ulit yun, yung project na yun ng nuclear energy para po makatipid na po tayo sa kuryente. Kasi malaking problema po sa Pilipinas ang sobrang taas ng singils dahil po sa kuryente na yan. Kapag po napatupad po yung nuclear energy, ay talaga pong malaking kabawasan po sa ating kuryente, ng ating mga bills sa kuryente. Kaya tayo po talaga o ang ating mga anak ang makikinabang in the near future kapag po talaga na napatupad o talagang nagkaroon na po tayo ng nuclear energy sa Pilipinas. Yun sa naiulat ng SenecaLearning.com na ang isang normal na tubig ay mayroong 99.98% ng protium at nasa halos 0.02% lamang ang deuterium at bihirang porsyento lamang ng tritium. Ang tritium ay bihira kung saan ito ay mapanganib na uri ng elemento na nagdudulot ng radiation na sumisira sa mismong katawan ng tao, bagay na kadalasang ginagamit ito sa mga thermonuclear fusion weapons. Kung kaya't ang deuterium ay itinuturing na isang elements at hindi katulad ng tubig na isang compound. Ayon sa pagsusuri at pahayag ng CameoChemicals.com na ang deuterium gas o tinatawag na heavy hydrogen ay isang colorless element o walang kulay. Wala rin itong amoy at isang non-toxic at isa ring diatomic. Ngunit isa itong flammable gas with an almost invisible flame at kapag sinunog ang deuterium gas, talagang malaki ang kaibahan nito kumpara sa mga fossil fuels dahil kapag ang deuterium gas ay nasusunog, nagre-release lamang ito ng water vapor papunta sa mismong atmosphere. Bagay na talagang malaki ang maitutulong nito sa mismong hinaharap kung saan environmentally friendly ang gas na ito na talagang nakakatulong sa unti-unting paglala ng niraranas nating climate change. Isa rin ito. Tama, no? Well said po yun, yung sinabi po dito ni Alamin PH. Talaga pong maraming use po yung deuterium, lalo-lalo na po sa climate change, no? Iwas pollution po siya. Talaga po kumbaga water vapor lang siya kapag po talaga nag-evaporate siya. Hindi po siya makakasira sa kalikasan. Kaya po siguro talagang gustong-gusto tayong sakupin ng China yung ating teritoryo sa West Philippine Sea, no? Para makuha po nila yung deuterium gas dyan.
Malaking bagay po yan. Isipin nyo, no, kung tayo po talaga ang makakapag-harvest ng deuterium gas sa ating teritoryo, ay malaking tulong po yan, magbuboost po yan ng ating ekonomiya dahil tayo po yung makikinabang, malamang bilyong dolyar po ang ating makukuha dyan, no, sa deuterium gas na yan. At syempre nga po, marami pong benefits ang deuterium, no. Sabi na rin nga po rito ni Alamin PH. Ito sa mga pinaka-efficient heat source na magagamit ng mga nagmamalakihang power plants, steel mills at iba pang mga industriya sa hinaharap, kung kaya't nabansagan na nga ang deuterium bilang fuel of the future. At nang dahil sa mas pinalawak na pagsusuri patungkol sa deuterium at sa mismong mapagkukunan nito, natukoy ang Pilipinas na humahawak at nangunguna sa buong mundo na may pinakamalaking deposito ng naturang deuterium. Ito ay ayon sa pahayag. Grabe, no, sa atin pala ang pinakamalaking deposito talaga ng deuterium. Sana sa Pangulong Bongbong Marcos, no, mapagpukusan niya po yan na ma-check po talaga ang ating EEZ. O malamang po yan, nasa Baho de Masinloc yan. Basta sa lahat po ng teritoryo po natin, i-check po yan. Dahil po talagang hindi po tayo tinitigilan China. Eager sila talaga na makuha po ang ating teritoryo natin na yan. Talagang dire-diretso po ang pangharas sa atin. Kasi po, malaking kapakinabangan talaga o bilyong dolyar malamang ang makukuha nila dyan kapag nakuha nila yung deuterium yan sa ating EEZ, no? Kaya sana po mapukusan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil unang-una po, yung nuclear energy, ang nagpanukala po niya na dapat nga po noon pa po tayo merong nuclear energy talaga sa kuryente natin, sa Bataan, yung nuclear power plant, no? Ang kanyang ama na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Sana po maituloy po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa buong mundo na may pinakamalaking deposito ng naturang deuterium. Ito ay ayon sa pahayag ng steammet.com na kung saan hindi lamang sagana ang Pilipinas sa mismong mga oil and natural gas, kundi considered rin ito na humahawak sa largest deuterium deposits sa buong mundo. Sagana at makikita ang malaking deposito ng deuterium sa mismong Philippine Trench na makikita sa silangang bahagi ng Pilipinas na malapit sa Karatang Pasipiko. Ngunit sa buong Philippine Trench, makikita sa mismong Mindanao Deep ang may mas malaking deposito ng deuterium kung saan bumabaybay ito malapit sa mismong baybayin ng Surigao. Ang Philippine Deep. So sa ano pala, no, sa bandang Surigao sa Mindanao po makatatagpuan ang malaking deposito ng deuterium gas. No, sana mabantayan po 'yan ng ating mga PCG at syempre po ng ating buong sandatahang lakas. Dahil talagang iniikot-ikutan na po yan ng China. Noon pa. Diba? Kaya sana talaga ang Pilipino ang makinabang dyan kasi po sa atin po yung likas na yaman na yan. Deep kung saan matatagpuan ang deepest deuterium deposits ay una nang kinilala bilang the deepest part of the earth hanggang sa madiskubre ang Mariana Trench o tinatawag ring Challenger Deep na mas malalim pa kaysa Philippine Deep. Ang naturang mga pagsusuri ay pinatunayan ng isang tanyag na Filipino scientist with a chemical and industrial engineering background na si Dr. Anthony B. Halog. Inihayag nito kung gaano kalawak ang naturang deposito ng deuterium gas na makikita sa mismong Philippine Trench. Aabot ng 868 miles long ang haba nito at may 52 miles width point at may sukat na 3 miles ang lalim nito. Bagay na kung iisipin, talagang malawak at ganoon na lamang karami ang deposito ng deuterium na mayroon ang ating bansa. Ipinahayag din. Kasi ito po yan, no? Kaya bila ko na naisip. Kaya siguro hanggang ngayon ay hindi po tayo nakakapag-harvest ng deuterium. Malaking budget ang kailangan at syempre equipment, no, na paghuhukay sa ilalim ng dagat, no. Bilyong dolyar din po syempre ang i-invest o magagastos ng gobyerno natin kapag tayo ng equipment na panghukay diyan, no, sa pag-harvest ng deuterium. Sana may makausap si Pangulong Bongbong Marcos para mapagmalaanan natin ng budget yan, no, na mga partners sa ibang bansa. Para po talaga ang Pilipino ang makinabang o ang Pilipinas ang makinabang ng deuterium gas na yan dyan sa atin sa Mindanao. Amang karami ang deposito ng deuterium na mayroon ang ating bansa. Ipinahayag din ang malaking economic potential na maidudulot nito kung saan kaya nitong makakuha ng 12 million barrels per day with a capacity price na $7 kada barrel. So matotal, kayang-kayang kumita ng ating gobyerno
ng $84 million kada araw o $30.66 billion kada taon. Bagay na Grabe, no? Ang laking halaga pala ng pwedeng kitain ng ating bansa. Bilyong dolyar talaga. Grabe, kaya po lagi ko pong sinasabi, kanina ko pa sinasabi, no, sana tayo talaga ang makapag-harvest niyan. Kaya pala talaga gigilan China na makuha ang ating easy. Ang dahil dyan, no, tayo pala ang nagmamay-ari o nasa Pilipinas. Ang pinakamalaking oil reserve na yan, ng deuterium gas na po na yan, no, sa atin sa Mindanao. Baka nga po, hindi lang po sa Mindanao yan, baka yung iba hindi pa po na-check eh. No, sana talaga mapukusan po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, ang laking jump po ng ekonomiya natin yan pag makukuha po natin. Isipin nyo, no, hindi na tayo mag-aangkat o hindi na tayo kukuha ng kahit anong pa mang kailangan natin sa ibang bansa kung talaga makukuha natin yan. Kasi malaki po yung madadagdag sa ekonomiya natin. Bilyong dolyar ang papasok sa Pilipinas. Siyempre magdilikha rin po yan ng maraming trabaho. Di ba po? Kaya sana talaga matupad po yan dahil napakaganda po na tayo po ang makakuha niyan kasi sa atin yan. Kada araw o $30.66 billion kada taon. Bagay na kung papalarin at matagumpay ang naturang exploration at extraction, talagang magbubukas ito ng napakamaraming trabaho para sa masang Pilipino. Tama. Aasahan ang naturang mga public works, private constructions at talagang aasahang lalago ang financial at ekonomiya ng ating bansa. Kagaya na lamang ng mga naunang bansa na umunlad ng dahil sa pakikinabang ng naturang mga natural resources. Ang naturang deuterium gas na matatagpuan sa mismong kinailaliman ng Philippine Trench ay una nang nadiskubre sa mismong kapanahunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Isa sa mga naging layunin ng Marcos administration ay ang makapagdiskubre ng naturang mga kayamanang nakatago sa ilalim ng kalupaan at karagatan. Dito na nga nadiskubre ng mga inatasang Filipino scientist ng Marcos administration ang malaking deposito ng deuterium sa ating bansa. Isa sa mga scientist na ito ay si Cesar Escosa na talagang pumatunay na sagana ang ating karagatan, partikular na sa mismong Mindanao Deep ng tinatawag na deuterium. Ngunit ang grabe, no? Isipin nyo na discover pala yan sa panahon pa ni Apo Lakay. Parang ang ganda ng tiyempo, no? Ngayon ang presidente yung kanyang anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Sana talaga ay tayo yung makapag-harvest niyan. At hindi lang po yan, hindi lang po deuterium gas ang malamang pwede makuha natin. Marami pa. May mga langis pa po dyan na iba na sa buong nating karagatan natin. Napakayaman po talaga ng karagatan ng Pilipinas. Kaya nga po, actually, pinag-aagawan talaga ang Pilipinas mismo, hindi lang po yung karagatan natin. No? Kasi po, sa atin mismo sa Pilipinas din, napakayaman po ng ating bansa sa likas na yaman. Real talk po yan. Kaya nga po talagang perlas ng silanganan tayo dahil talagang tayo po ang bansang napakayaman sa likas na yaman. Kaya po sana talaga ay tayo talaga ay makapag-invest para mahukay na po yung deuterium gas na yan dyan sa ating teritoryo sa Mindanao. Partikular na sa mismong Mindanao Deep ng tinatawag na deuterium. Ngunit ang ginawang pagsisiyasat at pagsasaliksik ay sadyang naudlot na lamang nang maipatalsik sa panunungkulan si Marcos noong 1986. At mula noon, unti-unti na ring nalusaw ang patungkol sa planong pagsasaliksik at pagsusuri ng deuterium sa ating bansa. Ngunit sa paggulong ng taon, tila ba muling nabuksan ang naturang usapin patungkol sa deuterium exploration sa ating bansa. Ito ay kasunod na rin ng tinatawag na energy crisis na posibleng matatamasa ng buong mundo sa hinaharap. Lalo na't sa ngayon, unti-unti nang nauubos ang oil reserves ng mga nangungunang oil-rich country na naging pangunahing mapagkukunan ng energy source ng bawat bansa. Kung
pero wala naman po nangyayaring major no, na nakakatakot. Particularly, ang mga malalakas na bansa po talaga, yan na po. Kaya po ang bababa ng singil ng kuryente nila. Sa atin lang po talaga sa Pilipinas, ang grabe ang singil ng kuryente. Kaya panahon na po talaga para po madrill po yan, yung deuterium gas na yan, para magkaroon na po tayo ng nuclear power plant, para po magkaroon na po tayo ng nuclear energy, para yan na po ang gagamitin natin sa ating kuryente, para po bumaba ang singil ng ating kuryente. Yan na po ang pinakamatinding paraan para po mapagtagumpayan po yan, para po yung mga saling lahi natin, yung mga anak-anak po natin na hindi na po mahihirapan sa pagbabayad ng napakataas na singil ng kuryente. Puspusan ang ginawang mga exploration ng bawat bansa ukol sa posibleng alternative energy source, at isa na nga sa magandang ikonsidera ay ang mismong pagsasaliksik sa naturang environmentally friendly energy source na deuterium. At sa mismong kasalukuyang administrasyon, talagang naging talakayan na ang muling pagbuhay sa deuterium exploration sa ating bansa. Ngunit alam mo ba na wala pang ni isang bansa sa buong mundo ang talagang nakapagsagawa ng deuterium mining, kahit pa ang mismong mga highly developed first world country? Ito ay sa kadahilanan na rin ng naturang limitadong mapagkukunan nila at talagang malaking pondo rin o halaga ang kakailanganin nito upang masaliksik at masuri ng lubusan. Bagamat tila yun po yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Napakalaking pondo ang kailangan, hindi po biro. Kaya po siguro hanggang ngayon ay hindi po yan na napupukusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil $1 billion din po ang ilalabas natin dyan. Yung research pa lang po sa ilalim, di ba? Yung titignan nila kung gaano kalawak talaga yan, kung gaano kalalim. Siyempre po yung equipment pa yan na para i-drill o hukayin para makuha po yung deuterium. Siyempre ihigupin yan. Marami pong kailangan, no? Kaya $1 billion po ang gagastusin din ng Pilipinas dyan. Hindi po birong pera. Kaya kailangan po talaga makahanap po rin ng partner. Itong si Pangulong Bongbong Marcos, makausap po yung mayayamang bansa talaga para magkaroon po tayo ng mga equipment at researchers para po makita talaga natin kung gaano karami at gaano kalalim ang location ng deuterium gas na yan dyan sa ating EEZ. Nang naturang limitadong mapagkukunan nila at talagang malaking pondo rin o halaga ang kakailanganin nito upang masaliksik at masuri ng lubusan. Bagamat tila parang lubusang maambisyosong adhikain ito kung iisipin, bagay na siya namang magandang paglagakan ng malaking investment ng ating gobyerno, nang dahil malaki rin ang talagang balik nito at impact sa mismong financial at ekonomiya ng Pilipinas. Narito rin ang ilang pahayag sa naging panayam kay Pangulong Bongbong Marcos ukol sa deuterium exploration sa ating bansa. Geotherium. Do you really believe that there is geotherium in our country? That's not question of people. It's been established that especially kasi yung sa malalim, nandyan yung Marianas Trench sa atin, nandyan yung sa 7 kilometers deep. That's established that it belongs there. Yeah, it belongs there, that it exists in those places. But it is something na that we will use for a hydrogen-based energy economy. It will take time. For the future siguro, pwede nating tignan na mabuti yan. Kasi hydrogen is very clean, very green. Ang waste ng deuterium, pagka gumawa ka ng hydrogen, ginamit mo yung hydrogen, ginawa mong fuel cell, ang lumalabas lang dyan is tubig. So walang carbon emissions, kaya't malinis. But that's for the future kasi it will require the same infrastructure that we now have for gasoline and for diesel and for PNG and LPG. All of these systems now took over 100 years to establish. Kailangan magre-readjust tayo. But I think because of the concerns with global warming, doon talaga tayo pa. Bagay na hanggang sa ngayon. So ito po yan, no? Legit, no? Mismong ating Pangulong Bongbong Marcos nagsabi, legit na talaga po meron po tayong deuterium gas. At nakita nyo naman po yung sinabi niya rin, no? Napakarami po ng use. Fuel, no? Fuel, pwede siyang maging substitute sa gasolina para sa mga sasakyan at kung ano-ano pa. Nuclear clean energy. Yan pong deuterium. Kaya nakaka-excite po, no? Pero sinabi po niya talaga, no? Matinding effort, matinding pera ang kailangan talaga. Matagal
na research at paghuhukay talaga ang magiging paghihirap ng Pilipinas dyan para po talaga makuha natin ang deuterium gas na yan sa ating mismong teritoryo. So the concerns with global warming, doon talaga tayo pa. Bagay na hanggang sa ngayon ay malinaw na wala pang katiyakan kung kailan nga ba matutuloy ang muling pagbubukas ng deuterium exploration sa ating bansa. Patuloy pa rin ang ginawang mga pagsusuri ng mismong mga banyagang scientist ukol sa deuterium gas na sinasabing magiging kapalit umano na mapagkukunan ng enerhiya sa hinaharap, kung kaya't binansagan na nga itong fuel of the future. Ayun lang po ating pong nagawa ng reaction video, itong video na po ni Alamin PH. Kayo po, ano pong comment nyo dito po sa napanood natin? I-comment nyo po sa baba kung anong sa loobin nyo, dahil ako po excited ako dito, no? Kapag ito po ay nakuha ng Pilipinas, uunlad po talaga ang ekonomiya ng Pilipinas. Talaga pong malaking impact po to. Kung hindi man sa atin, sa mga saling lahi natin, no? Sa ating mga anak, sila po ang totoong makikinabang dito in the near future. Kaya sana talaga ay dumating ang panahon na talagang ma-harvest na po ito ng Pilipinas, dahil po atin po yan. Sana po nagustuhan ating reaction video. Ingat po kayo lahat. Until next time, huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe. God bless and peace out. Bye.